talaga. Hindi tayo maliligtas ng puro kabaitan lang. No? Kung nagsisimba ka lang, pero di ka nag-approach o hindi mo ina-apply mga sinasabi sa harapan. Religious lang yun. No, hindi tayo maliligtas nun. Hindi kasi tumitingin sa Lord sa good deeds natin sa mga ginagawa. Hindi sa relation talaga. Relation talaga. Kit mo talaga, Alden, Tapos hindi Dwight Ramos. Basta tatanggapin natin ang buong buo. Amen. Yun lang naman eh. Ayun na yung sinasabi nila na pag binigyan ka ng gift, syempre tatanggapin mo ni nila. Amen. Mas mataas yung value o hindi pa mahigitan ng gift yun dito sa ibabaw ng mundo. Kasi nga nagpapako siya sa krus, si Jesus pala. Nagpapako siya sa krus. So, saka makakita ng ganun na kaya magpapako para lang sa atin, para lang maligtas tayo. Na dapat tayo yung paparusahan. Dapat tayo Pero si Jesus yung umako, brother. Pero sa sobrang mahal niya tayo, nung ginawa niya yun pa rin, hindi natin maramdaman yung naramdaman niya ng takot na kalma. No? Libre lang yun na tatanggapin natin si Lord. Na kung gusto mong maging anak agad ni Lord, no? Isi lang, mag-repent lang, talikuran natin yung mga kasalanan natin. Second is, tanggapin natin si Lord as a Savior. Amen. Paniwalaan natin siya na nabuhay siya, yung pinako siya ikatlong araw na yung He rise again, 3 days ago na ba yan? Tama po ba? Amen. Nabuhay siya bago and yun, first yung repentance, pag-sisya. Second is yung pagtanggap kay Lord or tanggapin natin siya as a Savior. And sinabi ko kanina, yung nabuhay siya muli yung 3 days ago. And third is, syempre, yung yun, apply natin ay Talikuran yung mga kasalanan. yun, talikuran, hindi. Yung una na ba yun? Yung gawin natin yung Kalooban ng Diyos. yung kalooban ng Diyos, yung will niya. Hallelujah. Pero, Sige bro, for Jesus. pero yun, yung repentance, pagtalikod. Second is yung pagtanggap natin sa Kanya. Third is, Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan, mabuhay sa kalooban. Or yung will ni Lord yung susundin natin. Na kung ginawa mo yun, yung tatlo na yun, na pwede tayo maligtas agad. Siguro sa una mahirap, pero once na tumagal ka, para kasi yung nasa tayo, nasa risk. Para kasi nandito kasi tayo sa sanctification. Yeah. Kumbaga parang the more na lumalapit tayo sa Panginoon, lumalakad tayo sa kalooban niya. Mas lalong umano tayo, kumbaga parang pinapaging banal niya tayo. Kumbaga parang mas nalalaman natin yung salita ng Diyos. Di ba? Ang sabi ng Diyos, yung nagbumura sa kanyang kapatid. Di ba? Pumapatay. Yung nagtatanim ng galit sa kanyang kapwa ay para ka nang pumapatay. Ano sabi sa 1 Corinthians 6:10? Wala daw bahagi sa kanan ng Diyos yung mga mamamatay tao. Ang akala natin yung mamamatay tao, yung pumapatay ka lang physically. Pero yung pumapatay daw pala tayo sa mata ng Diyos kapag nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo. Ang sabi sa Matthew 6:14-15 na magpatawad tayo. Kasi kung hindi tayo nagpapatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Diyos. So marami pa tayong malalaman sa kalooban ng Diyos, bro. Nandito tayo sa mundong to para ano tayo? Para i-sanctify tayo. Kasi sabi bro sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ng tao ay panganak na muli, kumbaga mabago yung buhay natin, hindi daw siya makakarating sa karya ng Diyos. Kasi ang Diyos natin banal, brother, banal. At walang bagay na marumi doon. Marumi tayong lahat. Kaya kailangan natin si Jesus. Hindi natin kaya iligtas yung sarili natin. Hindi natin kaya maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Romans 3:23, ang lahat ng tao ay nagkasala at wala naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala nakabot sa kalawalan ng Diyos. At sinabi nga ni Seth kanina, Romans 6:23, ang kapera ng kasalanan ay kamatayan. Kung tinuldukan ng Diyos yun, nasa impyerno na tayo ngayon. Pero ang sabi doon, sumunod na sinabi doon, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pamamagitan nino? Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa pamamagitan ni Jesus. So walang religion na makakapagligtas sa atin, kundi yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Ang sabi sa John 14:6,
Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Walang makakapunta sa Ama o sa langit kundi sa pamamagitan ko. Sabihin, pag tinanong ka paano tayo maliligtas, dahil sa Jesus, dahil kay Jesus na relasyon natin sa Kanya. Dahil lang sinabi sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo nung siya'y nagkatawang tao. Ngunit ang dahil sa ating mga kasalanan, siya itunuring, dahil sa ating mga kasalanan, siya itunuring na makasalanan. Upang sa pamamagitan niya tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Diba, ganun tayo kamahal ng Panginoon na dapat tayo ipapako sa cross dahil tayo yung makasalanan, siya yung umako. Kaya tayo maliligtas dahil sumampalataya tayo, dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ginawa ng tao, hindi maliligtas siya, itatanggapin niya sa langit, kundi dahil sa ginawa ng Diyos. Nung iaalay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ang sino man sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, hindi mapahamak sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun lang bro, salamat sa pakikinig mo. At ano ba sabi sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Nakikinig ka ngayon kasi nagkakaroon ka ng pananampalataya. At ang sabi sa Ephesians 2:8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang offer ng Diyos kaligtasan, ang response ng tao pagtanggap. Sabi, sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito mula sa ating sarili upang walang may pagmalaki ang sino man, dahil ang Diyos ay galit sa mapagmataas. Kaya hindi pwedeng pagdating natin sa araw ng pag-ukom sa Judgment Day, harap tayo sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, tanggapin mo ako sa career mo kasi mabait akong tao, hindi ko ginagawa ito. Magmamalaki tayo sa Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, magpapakumbaba tayo. Tayo ay, ang itataas natin ay si Jesus. Siya yung karapat-dapat natin. Nasampahin natin. Okay lang, God bless. Salamat sa pakikinig mo. Ay, naka-video pala nga ako, no?